Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Naku po, nadulas si Attorney Claire Castro sa totoong presyo ng murang bigas. Hindi pala ito 20 pesos. Naku, ang original price nito ay 33 pesos. So pinagluloko lang tayo ng gobyernong ito. Sabi ni Harold Tan, told you so. It is subsidized. Taxpayer shoulder the gap from 20. Actual price is 32 per kilo, though we don't really know what kind of rice will be sold. Tingnan nyo kabibig ha, galing sa bibig ni Attorney Claire Castro. So huli sa bibig ni Attorney Claire Castro. Oo. Ano na? Nadulas. Oo. Nako, ito na naman tayo, Claire Castro. Ikaw na naman ang nagpabagsak kay BBM. Wag po nating harangin, wag po nating pagbawalan. Sino bang nagharang at nagbawal na sa 20 pesos? Ang taong bayan na bumili ng murang bigas, hindi kami nagbawal ng taong bayan. Kung gusto nilang bumili ng bigas, bumili kayo. Ito po muli ay para sa taong bayan. Huwag nating hayaang magutom ang taong bayan. My goodness. So it means ina-admit mo na naghihirap ang taong bayan? It means ina-admit ni BBM na ito lang ang kayang solusyon para maagapan ang gutom ng taong bayan? So it means ina-admit ni BBM na lugmok ang ekonomiya ng bayan? Kasi ito po muli ay para sa taong bayan. Huwag nating hayaan magutom ang taong bayan. Kung maganda ang ekonomiya ng ng Pilipinas, bakit pa tayo magbebenta ng 20 pesos per kilo rice? Kasi afford ng mga tao yung commercial rice kasi maganda ang ekonomiya, 'di ba? Ito palaging sinasabi nyo. The economy of the Philippines is booming. 'Di ba? May maraming trabaho, palaging may job fair, kung merong campaign rally. Sana hindi kayo nagbebenta ng murang bigas. 'Di ba? Huwag nating hayaang magutom ang taong bayan. Bakit gutom ba ang taong bayan? So, ini-admit ni Claire Castro na gutom ang taong bayan at ang tanging solusyon ni BBM ay itong 20 pesos na bigas. Ito pang sabi ni Claire Castro, hindi porket mura ang bigas, sasabihin natin na panghayop ang nasabing bigas. Ang ibibentang bigas ay yung bigas na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Galing sa bibig ni Claire Castro, bumaba ang presyo from 33 pesos fall down to 20 kasi gusto nila talagang sabihin na merong 20 pesos per kilo na rice. Wala pala. Sila lang pala talaga ang gustong nagpababa ng presyo ng bigas. Well, in fact, ang totoong presyo ng bigas ay 33 pesos. 'Di ba? Sabay-sabay silang umaray ha. Sabay-sabay silang umiyak nung si VP Sara ang nagsalita na iyang 20 pesos na rice na yan, parang pangkain panghayop. 'Di ba? Sabi ni VP Sara, kung gusto niyo talaga na yung pangako ni BBM ay matutupad, yung 20 pesos per kilo rice, bakit sa Visayas? Bakit hindi gawing nationwide? For 3 years na umupo siyang presidente, ngayon lang siya nakaisip na pababain ang presyo ng 33 pesos NFA rice sa panahon na malapit ng eleksyon sa 2025? Bakit hindi niya ginawa nung last year? Bakit hindi niya ginawa yung first year ng kanyang pag-upo? Di ba mga kabibig? So sabi nga ng iba, huwag tayong magpakatanga. Huwag tayong magpakabobo. Ito yung sinasabi nilang 20 pesos na rice. Ito daw, Salamat Marcos, din may maglisod Yan daw ang sinasabi nilang 20 pesos na bigas. Kayo na talaga ang bahala. Tingnan nyo naman, Yan pala. Di ba, Yan kabibig ang 20 pesos, Yan, Yan ang tinatawag nilang 20 pesos per kilo na rice.
Kayo na ang bahala mga kabibig kung gusto nyo talagang bumili or hindi. 'Di ba sabi naman ni Claire Castro na huwag nating pagbawalan. Hindi naman natin pati yan pagbawal. Ano tayo kung hindi naman martial law to Claire Castro na pagbabawalan ang mga tao na, "Uy, huwag kayong bumili diyan." 'Di ba mga kabibig? Natatawa lang ako sa mga hirit ni Claire Castro. Ewan ko sa kanya, 'di ba? Di ba mga kabibig? So, eto mga kabibig, isang sampal ito, isang magaling na content creator na kung saan ay sinupalpal itong 20 pesos na kilong bigas ni Bongbong Marcos. Let's watch this video. At ginagamit yung kanyang pangarap. Inilabas na ni Marcos ang kanyang pangarap. Ito yung kanyang pangarap. Hindi yan ang kanyang pangarap. Ang pangarap niya, manalo ang alyansa at ginagamit yung kanyang pangarap na sinasabi. Sakto. Point na point. Kasi sabay-sabay, panahon ng eleksyon sa Visayas, ang pangarap man na manalo ang lahat ng mga kaalyansya niya. Akala niya itong pagbaba ng presyo ng bigas ng NFA rice, hindi commercial rice ha, NFA rice, ay posibleng ito yung magbubukas sa mata ng maraming publiko na talaga yung pangako ni BBM ay natutupad. Tumahimik ka. Sabi, noong kanyang kampanya, bilang isang makinarya para makuha ang Visayas na boto sa alyansa. Ano ang pangarap niya? Ang pangarap niya ay manalo sila sa eleksyon. Hindi ito. Propaganda lang nila ito sa eleksyon. Dahil nga, kitang-kita ninyo, nakikiusap na si Speaker Martin Romualdez na kung pwede i-straight na pagboto sa alyansa. Samantalang ang PDP laban, walang makinarya, walang ganitong mga propaganda, pero yung tao talagang desidido na ilagay ang mga PDP laban, yung 10 ng PDP laban sa Senado para magkaroon ng kontrol ang taong bayan sa gobyernong ito. Correct. Dahil ang gobyernong ito ay hindi na pinagkakatiwalaan ng maraming mamamayang Pilipino. Ito, election propaganda lang yan. Hindi yan ang totoong pangarap ni Marcos. Ang totoong pangarap ni Marcos, manalo yung kanyang mga senador para meron na naman siyang mamamanipula. Yan ang talagang katotohanan dyan. Ngayon, tayo na nasa PDP laban, isipin ninyo, be proud. Lahat ginagawa ng administrasyon na ito, matalo lang tayo hanggang magpalugi ang gobyerno para maibigay yung 20 pesos per kilo na bigas. Correct. Magpapalugi ang gobyerno dahil nga malakas tayo. Manatili tayo kung nasaan tayo. Madadagdagan pa tayo ng marami na naniniwala sa atin. Alam nyo bakit nila inilabas to? Bakit? Dahil nakita nila yung trend ng OFW voting. Nakita nila na maraming nagrereklamo doon na baka daw nadaya sila kasi ang binoto nila ay PDP laban, ang lumalabas ay mga kandidato ng alyansa. Doon nila nakuha na malakas talaga ang PDP laban. Agree. Oh, paano? Sayang ang bayot. Ayan na, inilabas. So yun, kabibig, may point naman ang vlogger na ito. In fairness naman, talagang kinoconnect niya na talagang ito ay pangarap ni Bongbong Marcos, manalo ang alyansa. Ginagamit niya ang presyo ng bigas para manalo ang alyansa. At ginagamit niya ang mga Cebuano. Yung mga Cebuano, magpagamit ba kayo? Mga taga Cebu, taga Visayas, mga Bisaya, magpagamit kayo. So, yung boto nyo is equal to 20 pesos kilo na bigas. Grabe naman, napaka-cheap. Diba, kabibig? Ito pala ang totoong istorya, kabibig, kung sino ang pwedeng mag-avail sa 20 pesos na kilo na bigas. Oh, let's watch this one. Oh.
Ito pala, sa mahihirap, senior citizen, miyembro ng 4Ps, PWD at single parents sa Visayas, unang ibebenta ang 20 kilo na bigas ayon sa Department of Agriculture. So yung mga ano pala, yung mga mahihirap, so dapat talaga may ID ka kung mahirap ka. Senior citizen, miyembro ng 4Ps, PWD, at single parents lang pala ibebenta ang 20 pesos na bigas. So, hindi pangkalahatan, hindi para sa lahat mga kabibig. Diba? Yun pala ang unang ano. At ito pa kabibig. Proud na proud ang tawag dito. Ang DA, Department of Agriculture na si sino ba yun? Si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Sinabi niya, kinakain nila araw-araw itong 20 pesos na kilo na bigas. Niluluto nila araw-araw kabibig. Kaya wag daw sabihin ni VP Sara na pagkain ng baboy kasi kinakain nila sa Department of Agriculture. So ito kabibig. Yung bibenta naming bigas at 20. Well, actually, medyo, sa totoo lang, medyo masama loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito, medyo na-disappoint din sa statement na panghayop yung ibibenta naming bigas at 20 pesos. I think medyo masakit yun at may pride din naman kami at we're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. So sana na lang imbis na bumatikos ang ating Vice Presidente, who I deeply respect, ay sana tumulong na lang sa aming programang ito para sa lahat naman ng mamamayan nito. Of course, umpisahan natin ito sa Region 6, 7, and 8 and Negros Island region as a pilot project. Sir, maganda ang quality ng appearance. Well, kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, to ensure ako mismo, araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito, yan ang kinakain namin galing sa NFA. So, wow! It's good. It's good, and of course wala naman perfect system kahit yung mga major producers ng best foods dito, like yung mga major brands, meron yan certain level of percentage na talagang may reject, and of course that is our task to minimize the problematic products and only deliver the products that are really good at there you go. Kinakain pala. So, maganda ang quality ng bigas, makabibig. Yun ang sinasabi ni DA Secretary. So, magkaalaman yan. Kasi sa May 1 daw, simula ng bintahan. Pero selective lang ha. Sa mga mahihirap, sa PWDs, sa single parents, sa 4Ps, sa senior citizen. So, ito pa muna yung 5. So, if you belong to mahihirap, so pwede kang bumili. Ang tanong, ano ba, ilang kilo ba ang pwede mong bilhin, mga kabibig? So, I think na-inform na kung ilang kilo ang pwede. 10 kilo every week pwede mong bilhin. In a month, you can buy 40 kilos. So, 10 times, 20, so mga 200 pesos per week. Oo, 200 pesos per week ang budget mo for the 20 pesos per kilo na rice. Ang tanong, bibili ka ba? Diba? Wala namang nagbabawal. Kasi right din natin kung bibili tayo or hindi. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Nadula si Claire Castro, 30 pesos, binabaan to 20 pesos. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Diba? It's a big question. Kaya nga si VP Sara natanong, bakit ngayon lang? Bakit sa Visayas? Bakit hindi sa buong Pilipinas?
kung gusto niyo talagang simulan. 'Di ba? Doon pa lang medyo simplang na ang kanilang plano. Bye everyone. See you next time.